So, good morning mga kababayan. Nandito tayo ngayon sa ating sasakyan, no? Araw ngayon ng Sabado, wala tayong pasok. So, mag-DIY tayo ngayon. Since matagal na to hindi napalitan ng spark plug ang ating Revo 2002 model SR. So, magpalit tayo ngayon ng Iridium, DK Iridium, no? So, nabili natin siya through online. So, magpalit tayo. Lang naman to, meron lang kayong pangtanggal ito. Ito nabili ko lang din. Itong o-ring ito, kapapalit ko lang din naman ito nung nakaraang buwan. So, hindi ko na ito kailangan palitan ngayon. So, ang intended natin ngayon palitan is itong spark plug. Kasi matagal na ito. Simula lang binili namin sakyan. So, ito po yung Iridium. Yung GK Iridium. So, try natin ito yung performance nito. So, yun lang, kababayan. Ganun lang kadali magpalit ng apat na spark plug. So, testing natin. Check naman. Yung GK Iridium. Ayun, ayos. Maandar na. One click lang, one click. So, yun. Tatatapos na natin magpalit ng apat na spark plug ng NGK Iridium. So, next natin na project is magpalit tayo ng brake shoe. Dito sa hulihan ng gulong ng Toyota Revo natin. So, sa aking kakalasin na muna yung gulong. So, yan. Kasi natin may mga gamit na tayo, mga tools. Kailangan natin ng jack at saka jack stand.
So 21 na sakit. Kailangan natin. So yan, nipis na. Hindi na rin pantay yung kain. Kaya sa baba na porsyon, nipis na. Dito sa taas hindi makapal. Kahit pa na yan. Kasi matagal na ito rin naman na magamit. So wala naman leak yung brake cylinder. Ibig sabihin goods pa yung brake cylinder, kailangan lang siya linisin. So madala naman tayong paglinis nito. Tanggalin na natin yung kable, yung sa may handbrake. Kailan tanggalin din natin to. Kaya pagkatandaan lang natin kung ano yung mga tinanggal natin. Make sure na matandaan natin o di kaya picturean nyo bago nyo sa kalasin para o di kaya picturean para alam nyo kung saan siya nakalagay. Tatanggalin ko lang muna. So yan mga kababayan, bago natin ikabit yung bagong brake shoe, linisin muna natin itong paglalagyan. So meron tayong panlinis dito.
spray lang sa atin. Then, uhusan natin ang tubig. Natin yung pen sa likod. Ayan po, nakabit na natin. Kasi ano po yung yung pwesto, yung dating pagkakabit, yun lang din po yung gagawin natin. Then yung adjuster naka-pull na sa kwan na pinaka mababa na, so adjust na lang pagka pagkabit ng brake drum. Pag sobrang luwag, i-adjust lang natin to. So ito yung pang final natin panlinis. Para maalis talaga yung kuan dun eh. So pagkakataon nito, pwede na tayo mag-adjust. Okay, sukat natin ulit. Luwag pa. So yan, pag okay na yung sa tingin niya okay na yung kanya ikot, hindi naman sobrang ganit, kabit ng gulong. So okay na guys, i-test drive na lang natin mamaya. Kasi gano'n din sa kabila, papalitan din natin. So yan mga kabayan, dito na tayo sa pangalawang gulong. So same lang din ang procedure. Kanina yung tanggal natin. So yun, dito na tayo sa pangalawa, no? So nakita ninyo, manipis na talaga yung lining dito sa kanyang brake shoe. So yun mga kababayan, pagka malinis na, pwede na natin ibalik yung bagong brake shoe. So yan mga kabayan, ikabit na natin yung bagong brake shoe.
So nalinisan na rin natin itong brake drum. I-testing natin kung fit na siya. Hindi masikip. Adjust tayo ulit. Yan, pag okay na yung ano, sa tingin mo na kuan, tama na yung dikit ng brake shoe doon sa or di kaya yung clearance no ng brake shoe doon sa brake drum. Okay na yan. So pwede na natin ibalik ang gulong. So yan, tapos na tayo magpalit ng brake shoe. Testing na lang natin okay yung kanyang kapit. So yan mga kabayan, no? Balik tayo sa ating sasakyan at ating change oil. Abot na ng 6 months, so need na siya change oil. So ayan, itong nabili natin big na brand ng filter, oil filter, si 111 number. And then ito yung sa Petron, so Bliss Racing. So based sa experience ko kasi okay ang nito, performance sa Ribo natin. Yan, Petron, baka naman. So kailangan pag nag-change oil tayo, palit pa rin tayo ng oil filter. So, tanggalin lang natin itong oil filter. Bago natin. So pag nagpalit tayo, no, mga kababayan, lagyan na natin ng konting lines para pagbalik natin doon, pag-is smooth sa ikutin. So ganun lang din procedure. Kabit natin ng bago, no. So higpitan lang natin.
So ang pag-higpit nito, tamang-tama lang, huwag masyadong higpit. Mapunit yung kanyang o-ring. So yun, okay na yan. So yun, maambon-ambon na. Sana wag lumakas ang ulan. Inaabot tayo ng ambon. Medyo makulimlim ang panahon. Madali matapos to kasi nababa na natin yung langis. So patuloy lang natin ng konti, then balik na natin yung drain plug. So yan, mga kababayan, magpalit na rin tayo ng clutch master. Kasi natanggal ko na rin to, kaso lang yung stock up na yung niya. Palitan ko lang sana ng ng repair kit, kaso lang stock up na, hindi na mahugot yung mga fitting sa loob. So palitan ko na lang ng bago, at least wala maging problema, no? So ito yung binili natin. May toyo pang Toyota Revo, pizza sa 7K na model ng Revo. So testingan natin to. Parehas lang din doon sa luma. So dahil magpalit tayo ng bago, isukat na lang natin mamaya dito kung ano yung haba, distansya nito rito. Bago natin i-lock to, yung number 12 na nut, para wala na tayong adjustment na gagawin. So ikabit na natin to. So ito na siya. Nilagyan muna natin to ng fluid. Then so may fluid na siya, so pwede na natin siya lagay. So nagkakabit ko na mga kababayan, no? So ito na siya, naigpitan na lang. Then yung mga tulo ng brake fluid, hugasan na, tubig pa na ng tubig kasi corrosive masyado ito, kakalawangin yung mga bakal niya pa. So kung higpit na lang. So yun mga kabayan, testing na natin, okay na yung yung preno, saka yung yung clutch master, smooth na yung yung pagkambyo. And then pag change oil na din tayo. So medyo marami-rami tayo nagawa dito sa ating Revo. Okay, all goods. So yun lang po. Maraming salamat sa inyong panonood.